So, tama daw ba ang first come, first serve? Hindi. Grammatically speaking, mali siya. Dapat first come, first served. With the, kasi past participle ang kailangan natin dyan. Yung first come, first served kasi guys ay isang elliptical expression. Anong ibig sabihin? May mga tinanggal kasi tayo dyan. Pero kahit na tinanggal mo yung ibang words, doon sa full sentence niya, naiintindihan pa rin siya sa konteksto. Kaya ngayon, ibalik natin siya doon sa full sentence niya para mas maintindihan natin kung bakit kailangan may the tayo dito. In full form, pwede siyang ganito. The first to come will be the first to be served. So, combination siya ng active voice at ng passive voice. Dito, ito yung doer ng action. Sino ba yung mag-a-arrive? Yung first ones. Therefore, itong subject dito, siya yung doer ng verb natin. Kaya active. Pagdating naman sa part na to, yung first ones, sila yung pagsisilbihan. Yung verb natin dito, yung to be served, ang tagatanggap nun ay yung first ones. Kasi sino ba yung pagsisilbihan? Sila. Hindi naman sila yung magsisilbi. Kasi pag ganon, first ones to serve. Sila yung magsisilbi. Since hindi naman sila yung magsisilbi, sila nga yung pagsisilbihan kasi sila nga yung nauna. So dito, baliktad. Yung action natin, hindi siya ginagawa nung subject. Instead, tinatanggap siya nung subject. So here, yung subject natin, receiver siya ng action. At kapag nasa passive voice tayo, ang formula niyan ay yung verb na be plus past participle ng verb. In this case, kaya tayo nag-D dyan kasi served ang kailangan natin. Past participle ng serve. Expand ko para sa inyo ha. Yung be verb, pwede siyang am, is, are, was, were, be, been, or being. Plus yung past participle. So again, the expression should be first come, first served. At guys, kung gusto niyo pang mas mahasa yung paggamit niyo ng mga expression tulad nito, mag-practice kayo ng mag-practice. Kung wala kayong speaking buddy, gamit kayo ng Versa kasi meron kang AI English tutor dyan na talagang makakausap mo na parang tao. Magbibigay siya ng instant feedback sa'yo. Pwede kang magpaturo sa tutor mo dyan. Mahahasa mo talaga yung mga expression mo dyan kasi sobrang dami mong pwedeng pagpilian na conversation topics. Pwede mong gawin 10 minutes, 5 minutes a day. I'm really sure malaki matutulong yan sa fluency mo. Free download lang yan at may free trial din, so you can definitely try it today.